your mercies is in this. Ano po? Ano po yung message ng song? Yung grace ng Panginoon palaging nandyan para sa atin. Happy Sabbath po, church. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Ano nga po, church? Saan nga po ito? Agosto. Agosto. Ito po ay anak ng Mother Church ng Dalayap. So, bago po ako magsalita, bago niyo po malaman kung ano yung topic natin for today, I would like to introduce myself. Ako po si Crystalline Gasqueño. From Pangasinan. Ako po ay isang Ilocano. Yes. Sa Infanta po. So, gusto ko pong tingnan nyo. Kaya lang hindi nyo po kasi makita. Sayang po yung presentation I have prepared. Ito po, nakikita nyo po yung picture? Ano pong nakikita nyo? Sige, pakilapit ko. Ayan. Yan. Ano pong nakikita nyo? Isang kwarto na maraming kalat. Have you ever imagined na sino pong may mga sariling kwarto? Sino natutulog sa kwarto? Sino may sariling bahay? Yan, lahat tayo syempre meron. Itinalagay ko po yan para lang tayo makarelate. What does this picture looks like? Napaka unorganized. Napakakalat. Parang pag ako galing sa work, tapos pupunta ako sa bahay na napakakalat. Ano pong may isip nyo? Nakakapangina. Parang ayaw mo na lang, may stress ka, ayaw mo na lang magpatuloy. Parang walang courage na magpatuloy kapag ganito kakalat. Alam niyo po ba mga kapatid na in our life, we sometimes encounter yung ganitong scenario. We feel broken, we feel makalat, we feel ano po? Stress. Diba? Kapag tinignan, nalooban ang ito po. Ito po. I-charge lang po natin. Ano sa charge? Ayan. So, ano kung sinabi ko kanina, in our life, minsan madalas, tayo po ay nakakaranas ng stress, we are discouraged, minsan ayaw na natin magpatuloy kasi magulo na yung buhay natin. Sa tingin niyo po, anong message natin for today? Ang atin pong message for today is from mess to a masterpiece. Tayo po muna ay manalangin bago po tayo. Our Father in heaven, Lord, we bring back all the glory and praises to your name. Father, be with us as we study your word. For in heaven, give the Holy Spirit to be with us. In Christ's holy name we pray. Amen. Ano po? From mess to a masterpiece. Sino po sa inyo ang artist? Artista. Marunong drawing, marunong mag-create. Creative po in kahit saang paraan po. Meron po ba? Si Kuya Randy. Okay. Meron po ang kilala na masterpiece sa buong mundo. Kilala niyo po, alam niyo po kaya? I know, alam niyo po yun. Siya po ay si... Yan. Kita niyo po ba? Ano po yan? Ang word solo, hindi po. Mali pa kayo. Yan po ay isang statue ni David na kung saan dahil sa politics or merong naganap na panggugulo, ito po ay nasira. Itong pato na to, sabi ng iba, wala nang silbi kasi crack na siya, broken na siya. Wala nang silbi yan, itapon na yan. Sabi ng iba. Pero mayroon isang artist na sabi niya, I can see something dito sa broken na statue na to. Kaya ang ginawa niya, itong broken crack na tinapon na ng iba na bato,
ano po, pinaganda niya. Ang ginawa niya po, yung statue na yan, gusto ko pong i-search nyo para hindi lang sa akin galing. Pag-uwi niyo po sa bahay, tignan niyo po. Kilala niyo po i-search niyo po sa Google si Michelangelo. Si Michelangelo po ay famous siya ngayon dahil sa masterpiece na to. This masterpiece ay naging great giant. Kilala po yan na naging great giant. Imagine, from broken to a masterpiece. Dahil dun sa isang artist, nagkaroon ng tinawag to na great giant. Ngayon, I would like to punta po tayo sa first point ng ating topic. Bakit kaya ang topic ngayon is from mess to a masterpiece? Ang Panginoon po ay alam niya kung gaano kagulo yung buhay mo. Alam niya kung gaano kadami ang problema mo. Alam ng Panginoon kung gaano ka-disorganized ang ugali mo. Alam ng Panginoon lahat sa'yo. At alam din ng Panginoon kung kailan ka broken. Alam din ng Panginoon kung kailan tayo nanghihina. Sabi niya po sa sabi niya po sa John, ang story po nito ay about kay Peter. Ang first point po natin is restore. God can restore the brokenness. Paano? Tingnan natin. Gusto ko pong buksan niyo ang inyong mga Bible sa John 21 verse 17. Sige po, pakibasa po. Okay. Sige. Ang story po na ito ay si Peter ay isang alagad ng Panginoon na kung saan napakalapit ng kanilang relasyon sa isa't isa. Pagkatapos na mahuli si Jesus Christ ng mga ng mga Roman soldier, ano pong ginawa ni Peter? Ano pong ginawa ni Peter? Si Jesus at si Peter ay mayroong meron silang relationship, malalim na relationship. Tama po? Dahil disipulo niya, they have relationship to each other. But then, nung si Jesus Christ ay hinuli ng mga soldier, anong ginawa ni Peter ng 3 times? Pinagkaila ni Peter si Jesus. At nung pinagkaila ni Peter si Jesus, ano kayang mabibig ni Jesus? Kapag kayo po ay tinanggi ng inyong friend, ano pong mararamdaman niyo? Madidismaya. Kayo po na for example, ako yung nag-deny sa aking friend. Ano po kayong mararamdaman ko? Magigilty ka at mafe-feel mo na broken ka. Tama po? Kapag nakakasakit po tayo ng ibang tao, ano po yung nafe-feel natin? Guilt. And we feel na parang ang sakit sa panaramdam and we feel broken. But then, God asked Peter 3 times. Doon sa pag-ask ni Jesus kay Peter ng 3 times, He is restoring something. Gusto ng Panginoon na ibalik yung relationship nila ni Peter even though alam ni Jesus Christ na si Peter ay ipinagkaila siya. Si Jesus Christ, even though you failed, pinapaalam ng Panginoon na I can reach out. Pwede ka pang bumalik sa akin. I can restore yung relationship na meron tayo. Yun ang ating first point. Again, what is our first point? Restore. Jesus can restore the broken. Yan. Next ko pong tingnan niyo. Ano po yan? Yan, isang pencil. Pero meron pong isa pa bago yung pencil. Meron po kasi akong video diyan, pero hindi siya ma-play. It's about the kintsugi. Para po makita niyo. Sino pong familiar sa kintsugi? Sige, story ko na lang po. Ang kintsugi po ay isang art sa Japan na pottery. Pottery po siya. Ginawang pottery. Alam niyo ba yung pottery?
Paso, or even ano po, kahit ano po, yung mga art na ginagawa, baso, ganon, basta pottery. Yung pottery po, kapag yung pottery po, hindi siya mahal unless hindi siya na-broken. Parang hindi siya ganun kahalaga unless hindi siya na-broken. Kapag na-broken yung pottery, sa Japan po to, sa Japan, pag na-broken yung pottery, meron silang ginagawa para mapaganda ulit yung pottery nila. Alam niyo po ginagawa nila? Ang ginagawa po nila, dinidikit nila isa-isa yung nasirang pottery and they put gold. Para kapag tinignan mo sa yung pottery, magkikinang yun. Kikinang yung mga gold na yun. And yun yung magsisilbi na maganda pala kapag nasira. Maganda pala yung nasira. So this testament of Peter show us that even though Peter ay na-fail niya yung Panginoon, doon sa mistake ni Peter na yun, pwedeng pwedeng makakita? Kagandahan ng mistake na Peter. Bakit? Kasi nagsisi si Peter. At lumapit siya sa Panginoon. At nagkaroon sila ulit ng relationship. Wherein God restored that relationship. Another thing is this pencil. Kapag ang pencil nasira, na broken, kahit na broken yan, pag tinasahan mo yan, mas makakasulat ka din yan. Kaya in our life, mga kapatid, kahit ilang beses tayo ma-broken, pag ang Panginoon nag-reach out sa atin at tinanggap natin ang reach out ng Panginoon, God can still make the mess in our life to a masterpiece para mas maging magpapala pa tayo sa ibang tao. Next point is transform. Bakit transform? Sino nakakilala sa inyo kay Paul? Paul was once persecutor, tama po, ng mga follower ni Jesus Christ. Siya yung mga nagkukulong, pinapatay niya yung mga follower ni Jesus Christ. But then, nung na-encounter na si Jesus, basahin po natin para meron po tayo. Sabi niya, sige ako na lang po. And he fell to the earth and heard a voice saying, ito po yung nasa Damasco. Tama po ba, Elder? Sa Damasco si Paul. At may liwanag po na, Elder, na nagpakita sa kanya. At yun yung pag-usap sa kanila ng Panginoon. Tapos nandito yun sa verse na yun. So, basahin na lang po para po mabilis tayo. Yan, ang nangyari po dyan, Ay kinausap ng Panginoon si Paul sa part na verse 4, sabi niya, So, Saul, why persecutest thou me? Sabi ng Panginoon kay Paul. Anong sinagot ni Paul? Nagulat si Paul. Sino yun? At ang sinagot ni Paul, and he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, who thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. So, ang sinagot ni Peter dito, Paul, sabi niya, and he, trembling and astonished, said, Lord, that wilt thou have me to do. Anong gusto mong gawin ko, Panginoon? Sabi ni Paul. Ang sagot ng Panginoon, Arise and go into the city, and it shall be told, this thou must do. Yun yung sabi ni Jesus. Sabi ng Panginoon kay Paul. In that moment, Paul was transformed by that encounter dun sa Panginoon.